Ano? Paano nangyari yun? Sa isip nito, 10 malalakas na grupo ng mga mutant ang pumunta sa Linhai City at ang lahat ng yon ay namatay sa loob lang ng 3 araw. Malakas ba talaga ang Eclipse Moon Organization? Nagpatuloy si Jujeng. Sa susunod, mag-a-assemble tayo ng mas malakas na grupo para sa mga Ronin na to. Pangungunahan nito ng investigation team at isa ka sa mga responsable para tulungan sila. Uminga lang ng malalim si Jiang Li at naging seryoso ang mukha nito. Sumagot ito, naintindihan ko. Pupunta ka agad ako sa lalong madaling panahon. Hindi na ito dapat pag-isipan. Ang bagay na ito ay tungkol sa mga Ronin Organization na mula sa Neon, kaya dapat mapuksa ang mga ito at mawala sa kanilang lupain. Kung hindi, lahat ng nasa buong Jiangnan region ay walang mukhang ihaharap. Kahit na napakaingat ni Jiang Li, meron pa naman itong dangal. Hindi ito sumama dati dahil akala nito na kaya na ng Jiangnan region. Pero ngayong lumala na ang problema, kaya kailangan na nitong pumunta at mabigay ng suporta. Halos hindi ito nag-aalinlangan na nagdesisyon na pumunta sa Blizzard City. Kung ang lakas nito ang kailangan, hindi niya ito ipagdadamot. Basta masiguro lang nito ang kanyang kaligtasan. Kahit papano, kailangan nitong masiguro na patay na ang lahat ng mga Ronin bago itong maging komportable sa kanyang lugar. Kung hindi, simula ngayon, wala nang kapayapaan sa kanilang lupain. Kaya kailangan talaga nitong pumunta. Gayunpaman, hindi niling ni Jujeng na isama nito ang lahat ng elite na mandirigma ng Tianai City dahil may kailangan din na maiwan na sapat na pwersa para ipagtanggol ang lungsod. Pero pagkatapos mag-isip ni Jiang Li, nakapagdesisyon ito na magdala ng ilang kasama para sa kaligtasan kung sakali man na may hindi inaasahan na pangyayari. Tinawag nito ang lahat para magtipon sa sala. Magsalita ito, ang 10 organisasyon ng mga mutant mula sa 12 syudad ay nalipol na ng Eclipse Group. Pinatawag ako ngayon ng Jiangnan region para pumunta doon at plano kong magsama ng 2 tao. Tinuro nito si Liang Yu. Wala namang nasorpresa dito dahil si Liang Yu ang pangalawang pinakamalakas sa safe house. Habang ang lahat ay nag-iisip kung sino ang pangalawang tao, biglaan itong dinampot si Mingming at sinabing, "Siyempre, ang pangalawa ay si Mingming." Kumunot ang noo ni Uncle Yu at tinuro nito ang kanyang sarili. "Paano kami? Iiwanan mo ba kami at harapin ang panganib ng mag-isa?" Ang reputasyon ng pamilya at ng bansa ang nakasalalay dito. Bilang isang veterano, hindi ko kayang umupo lang at maghintay. Nag-aalinlangan si Chanley ng ilang sandali bago nito sinara ang kanyang kamao at sinabing, "Noon pa man, sama-sama nating kinakaharap ang mga problema. Sa pagkakataong ito, gusto ka naming tulungan." Ngumiti lang si Jiang Li habang inaaplos nito ang malambot na balahibo ni Mingming. "Maganda naman ang intensyon nyo, pero hindi ito simpleng labanan. Giyera ito at hindi isang laro ng kapatiran." Tinignan nito ng seryoso ang dalawa. Ang 10 organisasyon ng mga mutant na ipinadala ay hindi naman nalalayo ang lakas sa mga pangunahing pwersa ng Tianai City. Pinangungunahan lahat iyon ng isang Delta level na mutant. Kahit pa napakarami nila, pinatay lang silang lahat ng mga Ronin. Sa tingin nyo ba, kaya nyong labanan ng mga Neon na yon kapag sumama kayo doon? Medyo nalungkot si Uncle Liu at ang ekspresyon nito ay bumigat. Ang kanyang antas ng abilidad sa ngayon ay nasa Gamma level at sa mga nakaraang labanan, nagsisilbi itong palanggalang sa mga atake. Kaya lang, habang palakas na ng palakas si Jiang Li, si Liang Yu at Mingming ay mabilis din ang paglakas ng kanilang mga abilidad at ang kontribusyon nito sa grupo ay unti-unting nawala. Kitang-kita ang pagkadismaya nito sa kanyang sarili. Si Chanley ay okay lang dahil sanay na ito na walang pakialam at ayaw talaga nito ang labanan. Napansin ni Jiang Li ang kalungkutan at pagkadismaya ni Uncle Liu. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, iniba nito ang kanyang tema. "Sa pagkakataong ito, pupunta lang kami para lubos na maintindihan ang sitwasyon sa Linhai City. Kung kakailanganin namin ng kulong, kukontakin ko kayo para pumunta doon." Sa totoo lang, wala namang plano si Jiang Li na gawin ito. Natawagin ang 3 base dahil ito ang magtatanggol sa Tianai City kung sakali mang may sumalakay. Sinabi lang niya ito para i-comfort ng kaunti si Uncle Liu. Hindi na kailangan ng maraming salita para paluwagin ang nararamdaman nito. Sa pagitan ng 2 matured na lalaki, ang labis na pag-comfort ay maaaring makasakit sa kanyang dangal. Doon palang lumiwanag ang mga mata ni Uncle Liu. Ngumiti ito at sumagot, "Okay, sige. Huwag mong kalimutan na tawagin ako kapag kinakailangan." Ngumisilang ng bagya si Jiang Li at sinabing, "Oo naman." Pagkatapos, magsalita si Joker na nasa tabi ni Jiang Li. "Bakit pakiramdam ko na napakadelikado ng misyong ito? Talaga bang malalakas at mahirap talunin ng mga kalaban? Hindi ba't 13 lamang sila?" Tahimik lang na umiling si Jiang Li. "Wala pa akong impormasyon tungkol sa Eclipse Organization, pero panigurado, nakakuha ang Jiangnan region ng impormasyon mula sa uling operasyon. Malalaman ko din pagkadating ko doon." Pinulupot ni Yang Mi ang mga kamay nito kay Jiang Li at sinabing,
pupunta ka na naman sa isang labanan. Nag-aalala ako ng sobra, baka may mangyari sa'yo. Sa ngayon, si Jiang Li ang sandigan ng lahat sa safe house. Basta nandyan si Jiang Li, makakapamuhay sila ng matatag. Kaya walang may gusto na may masamang mangyari sa kanya. Niyakap ni Jiang Li si Yang Mi sa bewang at sinabing, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko." At saka, ang misyon ay pamumunuan ng Jiangnan Region at ang investigation team ang pangunahing pwersa. Ang papel lang namin ay suportahan sila. Pagkatapos magbigay ni Jiang Li ng maikling paliwanag sa grupo, nagbihis na ito at naganda na para umalis. At pagkatapos nitong makipag-ugnayan sa Lanchang City, isang espesyal na tren na mula sa Blizzard City, lumabas na ito sa safe house kasama si Liang Yu at Mingming. Naglabas si Jiang Li ng snowmobile. Sumakay na ang mga ito at nagtungo sa subway station. Sumakay si Liang Yu sa harapan na upuan ng snowmobile. Tahimik lang ito at panakanak sinusulyapan si Jiang Li na parang may gusto itong sabihin. Naramdaman ni Jiang Li ang kanyang hindi pangkaraniwan na kilos. Nagtanong ito ng mahinahon, "May problema ba? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang." Bagyang sumimangot si Liang Yu at nagtanong ng walang pag-aalinlangan, "Jiang Li, kung darating ang araw na ang lahat ng mga nakapaligid sa iyo ay wala ng pakinabang, pababayaan mo ba kami?" May basihan naman talaga ang mga alalahanin ni Liang Yu. Sa pagkakataong ito, pinili ni Jiang Li si Liang Yu at Mingming na isama papuntang Blizzard City. Iniwan nito sina Uncle Yu at ang iba. Sina Joker at Luca rin ay malinaw na hindi nito isinama dahil ang mga ito ay mga support ng mga mutant at hindi pang labanan. Pero si Uncle Yu at Chanley ay hindi rin ito isinama dahil ang dahilan nito ay mainaangtan nilang panlaban na lakas sa kakarapin nilang mga kalaban. Dahil dito, hindi maiwasan ni Liang Yu na makarandam ng pagkabahala sa kanyang puso na isa ring miyembro ng grupo na baka balang araw mangyari din ito sa kanya. Nang marinig ni Jiang Li ang tanong ni Liang Yu, napangiti ito. Hindi nito sinagot ng direkta ang tanong ni Liang Yu. Sa halip, nagtanong ito pabalik, "Teacher Liang, sa palagay mo ba, ako yung tipo ng tao na sabik magkaroon ng malaking malakas na pwersa?" Kumurap lang si Liang Yu at sumagot, "Hindi ba ganun ang nangyayari?" "Siyempre, hindi." Matigas na sagot ni Jiang Li. "Oo, simula na magumpisa ang apocalypse hanggang sa ngayon, mukhang ang grupo natin ay lumaki. Pero hindi ko kailanman ninangad na gumawa ng isang malaking pwersa at dominay ng mundo. Kung iyon ang gusto ko, pinagsama-sama ko na dapat ang lahat ng pwersa ng Tianhai City. Nakita mo ba na ginawa ko yun?" Sandaling napaisip si Liang Yu. "Oo, hindi mo nga ginawa. Kahit na nakuha na ni Jiang Li ang kontrol sa 3 pangunahing base, wala itong balak na pamunuan ng mga ito. Hindi ito gagawin ng isang ambisyosong tao." Nagpaliwanag si Jiang Li, "Noong magsimula ang apocalypse, maghanap ako ng mga talentadong tao dahil wala akong kakayahan na protektahan ang aking sarili ng mag-isa. Lahat tayo ay nagsama-sama para makasurvive. Noong mga panahon na yon, pinipili ko lang ang mga taong may pakinabang sa akin. Pero ngayon, ang mga mahirap na panahon ay tapos na. Ikaw at ako ay hindi na lang basta nagtutulungan at ginagamit ang isa't isa." Tinignan ni Jiang Li si Liang Yu at ang kanyang titig ay naging malambot. "Pamilya na tayo ngayon at ang pamilya ay hindi sinusukat ang pakinabang ng isang miyembro. Kahit na wala kang kayang gawin, basta nasa tabi lang kita, sapat na yon." Punong-puno ng sinseridad ang mga mata ni Jiang Li at ito ang nagbigay ng katahimikan sa kaisipan ni Liang Yu. Nakaingay ito ng maluwag at sinabing, "Kung ganon, mabuti. Sa totoo lang, matagal ko na kayong itinuturing na kapamilya. Sana makasurvive lahat tayo hanggang sa katapusan ng apocalypse." Tumawa si Jiang Li ng may ngiti. "Tama yan, kaya sa inaarap, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Hindi dapat pinagdududaan ng pamilya ang isa't isa." Tumango ng medyo naiiya si Liang Yu. "Pasensya na, masyado lang akong nag-iisip." Sa isip ni Jiang Li, hindi naman ako isang demonyo. Lagi nitong iniisip na isa lamang itong ordinaryong tao. Hindi ito mabait at hindi rin naman ito masama. Gusto lang nitong makasurvive ng payapa sa katapusan ng mundo. Mas maganda kung meron itong grupo ng mga magabait na kaibigan at mapagkakatiwalaan. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na sina Jiang Li sa subway station. Pagkatapos ilagay ni Jiang Li ang snowmobile sa kanyang kabilang space dimension, umunta na ang mga ito sa platform para hintayin ng special na tren na dumating. Kagaya ng dati, dumating ang tren ng eksakto sa oras. Pumasok sina Jiang Li at Liang Yu sa special na tren habang si Mingming ay nasa balikat ni Jiang Li. Sa pagkakataong ito, dahil wala nang ibang sasakay na mga tao mula sa ibang mga lungsod, kulang sa 2 oras lang ang tinadal sa biyahe hanggang Blizzard City. Pagkababa ni na Jiang Li at Liang Yu sa tren, ang platform ay tahimik at kaunting armadong sundalo lamang ang nagbabantay. Kaya lang, may nakita si Jiang Li na pamilyar ang muka na naghihintay sa kanya. Ang kasalukuyang leader ng Black Robe Investigation Team na si Bailey Time-Ching. Kasama nito si Woody at Meng Xiyu. Lahat sila ay nakasuot ng panlaban na damit.
Nang makita ni Bailey Changqing at Meng Xiu si Jiang Li, ngumiti ang mga ito. Kahit na si Woody na mukhang arugante sa kanyang mga tingin ay nagbigay ng respeto. Kung tutusin, nung uli silang magarap, tinalo ito ni Jiang Li nang hindi pinapakita ang kanyang tunay na lakas. Maligayang pagdating sa Blizzard City, bungad ni Bailey Changqing nang may malakas na tawa. Lumapit ito kay Jiang Li at binigyan niya ito ng isang yakap. Nasurpresa si Jiang Li at magtanong, "Bakit ka nandito?" Sa isip nito, isang kapitan ng investigation team ang bumati at talagang sumundo sa kanya na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Sa isip nito, kailan pa naging malaki ang pangalan ko? Ngumiti lang si Bailey Changqing at sumagot, "Inutusan ako ni Jujeng na sunduin ka. Sa totoo lang, medyo nagulat ako na pumayag ka na sumama sa operasyong ito." Naintindihan na ni Jiang Li, marahil ito'y dahil sa pagwasak nito sa DCT na nangakit sa atensyon ni Jujeng. Nang marinig ni Jiang Li ang mga salitang binitawan ni Bailey Changqing, ngumiti lang ito at sinabing, "Sa palagay mo ba, may posibilidad na makatanggi ako?" Lalong lumaki ang ngiti ni Bailey Changqing at sinabing, "Iba naman yon. Ang sabi ni Jujeng, nakikipagtunungan ka daw sa ngayon at pumayag ka agad na pumunta." Huminga ng malalim si Jiang Li. Hindi naman ito nakapagtataka, di ba? Kahit na ako, kapag umarap sa pagsalakay ng ibang dayuhan na kalaban, ay hindi ko kayang protektahan ang sarili ko ng mag-isa. Tumango si Bailey Changqing, tanda ng pagsangayon. Napabuntong hininga ito. Tama ka, ang sitwasyon na ito ay malala pa sa inaasahan namin. Nang marinig ito ni Jiang Li, naging seryoso ang mukha nito at nagtanong, "Anong nangyari? Ganun ba talaga kalakas ang Eclipse Group? Paano nilang nagawang puksay ng 10 ukbo?" Naging malalim ang boses ni Bailey Changqing. "Mas malala pa yan sa iniisip mo." Kahit na si Jujeng ay sobrang nagulat nang marinig ang mga nangyari. May kakaiba sa Eclipse Group. Alam mo ba kung gaano katagal nilang pinatay ang 10 ukbo ng mga mutant? Tinitigan ito ni Jiang Li ng masinsinan at sumagot, "Gaano katagal?" Sumagot si Bailey Changqing, "1 oras." Gulat na gulat si Jiang Li. Imposible! Imposible yun! Hindi ito makapaniwala. Kahit pa ang buong Black Robe Squad kasama si Biyang Jiangwu ay hindi kayang gawin niyon sa 10 ukbo ng mga mutant dahil maraming walang kasiguraduhan sa labanan. Kung hindi mo kilala ang kalaban, kailangan mo itong suriin ng mabuti at italaga ang tamang pwersa para sa labanan. Sa tansya ni Jiang Li, kung ang laban ay sa pagitan ng Black Robe Squad at ng 10 mga ukbo ng mga mutant, tatagal ito hanggang 10 araw kahit paggamitin ni Biyang Jiangwu ang liwanag ng kamatayan. Dahil sa oras na mabunyag ang iyong abilidad, natural na mag-a-adjust ang kalaban para makontra ito at mapigilan. Biglang tinakpan ni Bailey Changqing ang bibig ni Jiang Li at sinabing, "Inaan mo ang dosis mo. Pumunta tayo sa bar at doon natin pag-usapan." Kumunot ang noo ni Jiang Li at nagtanong, "Hindi ba ako didiretso kay Jujeng?" Sa isip nito, parang may mali. Inutusan ni Jujeng si Bailey Changqing na sunduin ako, pero si Bailey Changqing ay dadalhin ako sa bar para uminom.